Medyo maulan dito ngayon, Sir Arnold, at kaya yung mga estudyante, yung mga papasok paalala po, lalong-lalo na yung mga pupunta rito sa Tenement Elementary School, magdala po kayo ng payong o kaya naman ay jacket or anything na pwede ipamandong sa mga estudyante para makaiwas sa sakit sa pagbubukas ng klase. Arnold? Maraming salamat, Susan Enriquez. Alamin natin ang latest naman dyan po sa Parañaque High School. Kung may nadagdag na sa report ni Ivan Mayrina. Ivan, anong bago ngayon dyan? Yes, Arnold, ito nakikita ko may mga nagdadatingan na mga bata. Ito yung mga incoming na grade 7. Kung magugunita, Arnold, effective na this year yung K+12 ng DepEd. Ito yung pagdadagdag ng dalawang dagdag na taon sa high school. Yung incoming first year, second year, tatawagin silang grade 7 at grade 8. Ayan, nakikita nyo, Arnold, batang-bata at halatang-halata sa kanila na excited sila sa unang araw ng pasukan ngayong araw. Yun nga lang, tulad ng nabanggit natin kanina, maulang umaga ang bumungad sa mga bata ngayong unang araw ng pasukan at karaniwang problema nga dito sa Parañaque High School ay ang nagkakaroon ng bahagyang pagbaha tuwing lumalakas sa mga pag-ulan. Hindi naman ito masyadong mataas na baha, no? Pero siyempre magdudulot pa rin ito ng konting abala sa mga papasok na bata sa eskwelahan ngayong umaga. 11,500 ang total student population ng Parañaque National High School at titignan natin mamaya kung magiging maayos ang unang araw ng kanilang pasukan. Balik muna sa iyo, Arnold. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Sa Rosa Susano Elementary School naman si Monica Veralio. Monica, kamusta na yung mga estudyante dyan? Mga bagong plancha yung mga damit, yung mga lalaki bagong gupit. Ayan, kamusta na? Nako, Igan, marami sa mga estudyante nakita nga natin dito sa Rosa Susano Elementary School ay very well-groomed. At hindi lamang well-groomed, kundi early birds din. Kasi kanina as early as 4:40 a.m., may nakita na tayong ilang mga estudyante dumating dito. In fact, kanina a few minutes ago, konti pa lamang yung mga estudyante. Pero sa ngayon, nakikita natin biglang dumami yung mga estudyante. Bagamat na simula talaga ng kanilang klase, sinasabi nila para sa kanilang morning shift ay 6 a.m. pa naman. Pero 5:40 yung kanilang flag ceremony. At ito nga ay magtatagal hanggang alas 12 ng tanghali. Samantalang para sa kanila namang afternoon shift, ito ay magsisimula ng 11 a.m. hanggang 6 p.m. naman daw ng gabi. Sabi nila itong Rosa Susano Elementary School ang pinakamalaki or pangatlo sa pinakamalaki pagdating sa population sa buong NCR at sa taon nga ito ay naasahan na 10,000 estudyante ang mag-e-enroll ngayon at 4,600 naman ang inaasahang dumating para sa morning shift. Sa kabuuan, merong 145 na sections mula grades 1 to 6 at mga 60 students average daw ang laman ng bawat section na yan. Anyway, sa ngayon dumadami nga ang mga estudyante bagamat medyo maaga pa nga para sa pagsisimula ng kanilang klase at maya-maya balikan natin itong Rosa Susano School para sa iba pang updates. Balik muna sa inyo, Igan. Maraming salamat, Monica Veralio. Ang reyna naman ng kalsada, tinutukan ng unang araw ng pasukan. Nako, malaking populasyon din po yan sa Maynila. Ramon Magsaysay High School. O, love, kamusta na dyan? Sir, present! Go. Diba? Lang, ganun ka-active ngayong umaga. Dapat anyo-ber, Alam ko yung love, ating mga ganun. estudyante Igan ay napaka-present pa rin. Ganun, sir, present. Diba? Ngayon po, naku, 3 estudyante ang ating namataan. Napaka-aga pa lang nandito na. Actually, yung isa, sobrang dilim pa dahil sumabay naman siya sa kanyang tatay na si Tatay Francisco Estacio. Itong si Judy Ann Estacio. Yan po yung nasa kaliwang bahagi no, ng inyong mga telebisyon. Yan! Di ba ang ngiti niya, first year high school student po yan. 4:49 ng umaga, nandito po yan at bibigyan ho natin siya ng ating grooming kit at school supplies mula po sa AMSPEC para po sa pagpasok na ng napakaaga. Siyempre, nandito rin po ang ating mga naka-uniform mga estudyante. Kakaiba din po sila. Sila naman daw po ay mga Manila ay Magsaysay Junior Police. Sila naman ay si Rhea Lane Cruzate at si Norvin Mark Cabazag. Sila din po ay mag-a-assist mamaya para sa mga papasok na estudyante. Igan, tama ka, 7,000 mga estudyante ang papasok dito sa Ramon Magsaysay High School at meron po itong 242 na mga teacher na nakahanda na, Igan, magturo sa ating mga estudyante. Sana mababait ang ating mga estudyante papasok. 3 po ang shifting ng klase dito sa Ramon Magsaysay High School. 7 a.m. to 11 a.m., 12 noon to 3 p.m., 3 p.m. to 7 p.m.
Nakahanda na rin po ang classroom sa bawat year level. Yan po ay sa first year may 37 classrooms, sa second year may 32 classrooms, at sa third year meron pong 32 classrooms, at sa fourth year naman ay 25 classrooms. Yan muna igan ang ating update mula dito sa Ramon Magsaysay High School. Present, balik sa iyo, sir. Maraming salamat, Anyuber Love. Ayan, ganun sa eskwelahan. Una apelido, bago pangalan. Samantala, First in line. alamin muna natin ang sitwasyon din sa Ilalalawigan. Simula po ngayong unang araw ng klase. Kamustahin natin ang sitwasyon dyan sa City Central School. Dyan po sa Cebu City. Mula sa ating kapusong si Alan Domingo. Alan, present! Yes, Igan, handang-handa na din ang Cebu City sa pagbubukas ng klase sa araw na ito. Tinatayang aabot sa 175,000 na mag-aaral ang dadagsa sa iba't ibang pampublikong paaralan, high school, elementary sa Cebu City. At karamihan dyan dito papasok sa Cebu City Central School kung saan ito'y isa sa pinakamalaking paaralan dito sa Cebu City. At mayroong total population of 7,000 na mag-aaral ang Cebu City Central School. Bagamat sa mga oras na ito, wala pang mga estudyante, mga guro ang dumadating at tinatayang 7:30 o umpisahan na ang klase dito sa Cebu City Central School. Yan muna, Igan, mula dito sa Cebu City Central School ng Cebu. Maraming salamat, Alan Domingo. Pakiigan, tinatayang 21 milyon estudyante nga magbabalik sa eskwela ngayong taon. Ang tanong, handa na ba ang ating pamahalaan para sa kanila? At makakausap po natin sa telepono si DepEd Assistant Secretary Jesus Mateo. Asik Mateo, good morning po. Hi, good morning, Igan. Opo. Good morning rin sa mga nakikinig sa inyo at sa mga estudyante at magulang. Salamat po. Ano pong attitude ng DepEd ngayon sa ating mga guro ngayong school year? Kamusta po yung paghahanda? Mabuti naman yung paghahanda natin, kagaya ng mga report sa inyong iba. Handang-handa na yung mga silid-aralan natin, yung mga guro natin. Pero may mga mangilan-ngilan na mga paaralan na patuloy pa rin yung construction ng classroom. So, may makikita ka bang yung iba na malaki pa rin yung class size. Opo. Pero siguro, before the end of the semester, tapos na yan. Ano ang ratio natin ngayon, Asek, Mateo? Ano yung ratio? Isang guro, ilang estudyante po? Ang talagang tinatarget natin, 1:45. Opo. Ibig sabihin nun, isang teacher sa bawat 45 na mag-aaral. Opo. Pero ang problema kasi natin, yung iba doon sa mga tinatawag natin border schools, no? Yung eskwelahan, halimbawa, naka-locate sa, let's say, Payatas, no? Tapos pupunta doon yung mga taga-Rizal. Yun yung problema natin kasi nagdadaksaan. Kaya nga, kailangan talaga yung early enrollment natin o registration, Opo. i-observe ng mga magulang para sa gano'n, makapaghanda talaga yung Opo. mga paaralan natin. Okay, kamusta na itong inaabangan nating K-12 program ng DepEd? Mabuti na tanong mo yan, Igan. Kasi yung K-12 natin, hindi naman isang baksakan na implementasyon yan eh. Gradual. Gradual yan. Kaya nagsimula tayo nung kinder, nung last year, no? Opo. Tapos ngayon, ang patutupad natin yung panibagong curriculum ng grade 1 at saka grade 7. Opo. May mga ilan pong kaming natanggap na reklamo during the past days na wala rin po kasing yung modules pa ho, mga libro, tapos specific guidelines kung ano ituturo sa mga estudyante. Tama ho ba ito? Hindi naman siguro, no? Kasi simula nung Abril, nag-train na tayo ng mga teachers natin. Opo. Hanggang Mayo yon. Tapos yung mga modules, binigay na eh. Yung iba nga, dinownload na yung mga pera rin para dun eh. So dapat ngayon, talagang alam na nila yon. Oo. Pero yung, alam mo, yung training, tuloy-tuloy pa rin yan eh. Hindi naman isang beses na training lang yan. Oo. Okay, ito, may mga natanggap kaming report sa Cavite, malakas ang ulan, may mga pagbaha na rin sa ilang lugar ng Metro Manila. Ulitin lang po natin yung sa pagsuspende ng ating klase, no, kapag may tag-ulan pero wala namang bagyo. Salamat, Igan, doon sa ulitin lang natin yung sa suspension ng klase. Opo. Kapag signal number 1, automatic yan, yung kinder natin walang klase na. Pag signal number 2, mula kinder hanggang high school yan. Opo. Pag signal number 3, hanggang koleyo na yan. Pero, halimbawa, kagaya ng dyan sa Cavite, wala nang signal, pero nagbabaha na.
pwede ang lokal na pamahalaan ang mag-declare ng no classes. Okay. Pero siyempre, ang magulang na rin ang magsasabi, talaga magdi-decide kung papapasukin yung mga anak nila. Aha. Kasi lahat unang araw absent, 'di ba? Parang ano sila sa ganun eh. Wala pa namang pagsusulit ngayon eh, 'di ba, Asek? Wala naman. Pero simula na ng klase natin. Ayan.